Good evening mga kahuds. Ah, nakikita ko lang yung news, no? May news kasi na pertaining dun sa, remember yung nangyari mga 2 days or 3 days ago na yung nagagawan dun sa airdrop ng pagkain, no? Yung nag-airdrop nga because medyo nagkakaroon na ng problem yung PCG sa pagdi-deliver ng food packs para dun sa mga nagbabantay dun sa BRP Sierra Madre, no? Yung nakadak dun sa isang bahura na medyo may kagat-tagalan na, no? Nag-airdrop sila ng pagkain at 'di ba yung mga visit ng mga incheck ay tinanga yung in-airdrop nila na pagkain. Allegedly meron din dong isang military na may sakit yata na kailangan ding evacuate. So nagkaroon ng gulo doon at nag-rubber boat din yung mga incheck na si Raul. At ang tawag dito, in-intercept yung pagkain at parang hindi rin hindi rin nakatawid yung may medical problem na isang militar na nandun sa BRP Sierra Madre. So ngayon, ang sabi ng kung naman narinig nyo, di ba, parang gago. May isang spokesperson yung na taga foreign affairs din yata yun, saying na kailangan daw para hindi na magkaroon ng ganong issue at hindi magkaroon ng agawan at gulo, ay kailangan daw nung Philippines na mag-abiso China na maghihingi ng permiso na makapag-airdrop ng pagkain at ganun din yung pagkuha dun sa may sakit, di ba? Sobrang kagaguhan, di ba? Talagang ang dating talaga feel na feel nila na sila yung may-ari nung bahura na yon kung saan napakalapit nun sa Puerto Princesa or sa Palawan area, no? Ang gagawin na naman ng Philippines doon ay parang i-document na naman yung nangyari. I-document yung nangyari na may gano'n at I don't know, para sa binubuo na naman yata na pagpapile ng kaso laban sa China, and I don't think na yung papile na naman ngayon si manalo na naman. Of course mananalo yung Philippines doon because ang UNCLOS ay pumapabor naman ever since Pilipinas, kasi isa din sa signatory doon ay si China, no? Signatory siya sa UNCLOS, and yet gano'n naman talaga di ba? Yung batas na pinipirmahan ng kahit sino, basta hindi pa yung nakaka-apekto sa kanya, okay pa lang yun. Pero once na nakaka-apekto sa kanya yung batas na yun, ay normally ay hindi sila umaano doon, sila umaangal kaya nakaka-apekto na. Wala yung pinagkaiba doon sa tao na halimbawa yung sa malayong kapitbahay nangyayari na nag-aaway yung kapitbahay dahil sa basura, hindi yun masyadong pinapansin, diba? Pero once na sa'yo na nangyayari yun, saka ka lang ng care, napansinin yun, saka ka lang nakaka-relate. Ganoon naman talaga yung mga tao, no? Once na hindi pa sila affected, hindi pa sila pero yung malaki lang na kabubuhan talaga doon ay yung wala talagang magawa ang Pilipinas, no? Kung gusto mong gawin yun ng China ay wala.
parang pikit mata tayo na tinatanggap natin kung anong nangyayari. And considering, even doon sa rubber boot, ay parang mas high-tech din yung rubber boot nila, no? Doon man lang sana sa rubber boot ay nag-equal yung Pilipinas tsaka yung China. Kung yung ano nga, kung yung maliit na bangka nga, remember, di ba, yung nakipaghabulan doon sa speedboat ng China, yung mamang matapang, may mamang matapang doon na nakipaghabulan doon sa China at walang takot na nakipagpatintero. So buti pa yung mama na yon dahil kahit pa paano ay may lakas ng loob na patusin yung China, hindi katulad ng Pilipinas. So but anyway, malapit na rin kasi ako dito sa bahay namin. So papaalam na muna ako at hanggang sa susunod na bukas magre-record na ulit ako ng panibago. So yun lang, thank you, bye.